So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, game test natin ngayon itong bagong labas na budget smartphone ni Oppo, ang Oppo A5i. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So mga ka-J-Vlog, quick specs lang tayo dito sa Oppo A5i. Ito po ay powered ng Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset with an Adreno 610 GPU, and ang kanyang RAM is 4GB lang po at 128GB ang kanyang internal storage. So titingnan natin kung perfect ba ang 4GB of RAM na terno dito sa 6S Gen 1 for gaming. And I know marami sa inyo magko-comment dyan na mas prefer nilang Unisoc, mas nilang MediaTek. So again, itong 6S Gen 1, sinasabi rin ng iba is rename to ng Qualcomm Snapdragon 680 and 685. So same rin sila ng specification when it comes sa octa-core and sa GPU. Pero yun, titingnan natin when it comes sa RAM kasi, di ba, ang importante kasing isang factor while gaming is of course yung RAM. So since 4GB lang to, tingnan natin kung okay ba siya pang gaming for a budget smartphone na I think ang pinaka minimum na pwede na natin magamit na RAM for gaming sa budget gaming smartphone is 4GB talaga. So 4 games ang ating i-test: ML, Genshin, COD at Honor of Kings. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. So ito ang ating settings, check natin. So meron tayong map quality ultra, model standard, effects high, frame rate super, and resolution HD. And naka full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ganda. So pagdating sa Mobile Legends, nakaka-disappoint lang ang performance nito ni Oppo A5i. Hindi smooth ang performance niya. Nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time, at nag-try din ako ditong to screen record. Sobrang hindi siya playable. So yun lang nakakalungkot. Even though 6S Gen 1 siya, pero nakaka-affect talaga dito yung RAM. Pero marami rin naman ako na-try na mga better chipset na 4GB lang ang RAM, like the Samsung Galaxy A16, na maganda naman ang performance kahit papano. Pero dito sa case ng Oppo A5i, hindi po smooth ang performance natin sa ML. ML, magaan-gaan pa yan, ha. So next naman is Honor of Kings. Ayan. So graphics natin, set natin sa pinakamataas at resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings, mas better yung performance niya
compare nung nag-ML tayo. Mas nakakalaro tayo ng mabuti dito. May mga slight frame drops from time to time. Pero mas mabigat talaga yung load nung ML kanina. Pero yun, ayan, may frame drops. Pero playable naman po kahit papaano ang Honor of Kings dito sa smartphone na to. So next is COD Battle Royale and Multiplayer. So, sinet natin yung settings na before sa refresh rate. Pero ang pinakamataas lang na available pag refresh rate high is graphics low. So, ito na lang yung settings natin. So, pagdating sa Battle Royale, yes, playable siya pero expect nyo na hindi siya smooth. Lalo na pag may kalaban na experience tayo ng mga malalang frame drops dito sa high frame rate and naka-graphics low naman na tayo dito. So, yun. Movement, minsan smooth, minsan nagfe-frame drop siya. Kaya when it comes sa COD, Battle Royale, expect nyo, playable siya pero hindi siya smooth. So, pagdating sa COD multiplayer, yun, nakakalungkot lang din. Even dito na mas lighter ang load, nakaka-experience tayo ng mga frame drops pa rin while playing COD dito sa Oppo A5i. So, yun, playable pero hindi rin po smooth ang performance niya sa COD multiplayer. So, next is Genshin Impact. So, since yung performance niya sa mga ibang games, even yung lighter is hindi na maganda. So, siset na lang natin sa pinakamababang settings. Ayan, graphics lowest, 30 FPS. Hindi na ako mag-expect dito. Pero, let's try. Ayan, lowest to. Ayan, grabe, frame drop agad. Bungad pa lang. Nag-try rin ako dito maglaro ng Genshin nung isang araw. Grabe, nung nagbabattle tayo, sobra yung frame drop. Hindi siya for me advisable maglaro ng Genshin dahil sa sobrang saglit pa lang natin naglalaro dito, grabe na siya mag-frame drop. Paano pa kaya pag nag-overheat siya? 'Di ba? Yun kasi yung nagre-resulta ng frame drop At ayun, medyo umiinit na rin yung smartphone at yung room temperature natin is nasa outdoor tayo. Wala yung electric fan lang gamit natin kaya hindi tayo nasa cool environment. Ayan grabe. Frame drop at partida lowest settings na po ito. So, sa mga ibang smartphone with Unisoc chipset, like the 7250, mas okay pa nga performance nila compare dito sa Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Ayan So, I don't know kung isang factor din dito is yung RAM or talagang medyo outdated na ang Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 when it comes sa GPU.
Siyempre, titingnan rin natin while playing game is GPU. Ang GPU nito is Adreno 610 na before is okay naman yan for gaming. Pero ngayon medyo nakakalungkot lang na part hindi na maganda performance sa gaming. Siguro, ang isang factor din dito is yung RAM. Kung mas malaki siguro yung RAM neto, mas gaganda pa performance ng Oppo A5i. Ang pinaka-disadvantage lang nitong smartphone na to while playing is mga J-Vlog. Hindi kayo pwede mag-screen record na habang naglalaro. Grabe yung frame drop ng game. ML pa lang, nag-screen record ako. Hindi na siya sobrang playable at COD. Kaya, yun, hindi niya siya magagamit for screen recording dahil grabe siya mag-frame drop. So, yun mga J-Vlog, for me, hindi ko po advise maglaro ng Genshin dito sa A5i dahil pag may kalaban, sobra siyang nagfe-frame drop even nasa lowest settings. Pero again, no force close naman. Nararan niya naman yung application pero hindi siya for me advisable mag-Genshin. Mga J-Vlog, ang ating game test dito sa Oppo A5i. So, for me, medyo na-disappoint lang ako sa performance nito. Masyadong mataas yung expectation ko siguro sa 6S Gen 1 ng Qualcomm Snapdragon. Siguro dahil sa Oppo A3X before na nakapag-handle naman tayo ng mga pretty much of games. Hindi ko lang alam kung bakit siguro dito ngayon sa A5i, yung mga ML, COD ay hindi na po ganun ka-smooth compare nung naglaro tayo sa Oppo A3X na meron din namang same chipset. So siguro isang factor din dito is yung RAM. Sa Android 14 pa rin naman ito, same din sa Oppo A3X. So, yun. Pwede tayo mag-ML, pwede tayo mag-Honor of Kings, pwede tayo mag-COD, pero expect nyo hindi po smooth ang performance. May mga frame drops ay from time to time. Genshin po for me, hindi po siya advisable pang Genshin dahil pag may kalaban tayo, grabe, ang lala nung frame drop niya dito sa smartphone na to. Maganda naman dito sa Oppo A5i nung naglalaro tayo, yung brightness niya. Sobrang liwanag ng brightness na itong device na to na syempre malaking tulong yan while gaming. And of course, yung kanya makunat din naman na battery performance. And syempre, mataas din ang charging rate nito. Maganda rin yung speakers niya. Maganda rin yung speaker niya even though isa lang, nasa 300% volume. So, loudness nandoon dito sa Oppo A5i. Kaya kung i-rate ko yung performance nito, for me, mas better pa rin yung merong Unisoc 7250 chipset dahil kahit na 4GB lang RAM ng mga devices na budget smartphone na merong ganun chipset, nakaka-handle naman siya ng mga mobile device. Nakaka-handle naman siya ng mga mobile games ng hindi ganun nagfe-frame drop. So kung i-rate ko ang performance nitong Oppo A5i sa kanyang presyo na 4 to 5,000 pesos, one ang lowest and ang highest, ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa 6. So for me, hindi siya advisable, talagang solid pang gaming, mas better to for casual things. Pero makakalaro naman kayo ng ML dito, COD and Honor of Kings, yung mga popular games na yan. Pero always manage your expectation, hindi po smooth ang kanyang performance. Kaya kung interested kayo dito sa Oppo A5i, ilalagay ko po yung link nito. Yan, view products. I-click nyo na lang yung view products na yan kung interested kayo bumili na nitong sobrang mura na Oppo A5i.